Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay nais ko pong ipagpatuloy ang ating pong pagbabahagi ng kanyang salita sa Kabanata 32 po ng Aklat ng Genesis. Ayan, so ating pong pag-aaralang muli ito. Subalit bago po tayo dumako sa pag-aaral, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat Panginoon sa kabutihang ipinagkakaloob niyo po sa amin Panginoon, sa iyong mga bagay na patuloy na pinatutunayan, Lord, sa katapatan mo sa bawat isa sa amin, Lord. Sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita, samahan niyo po kami, Panginoon. Buksan niyo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, ang aming mga puso't kaisipan, Panginoon. Pagindapating manawa po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na sa aming pagdinig ng iyong mga salita, Lord, ikaw ay maluguran, mapalakas ang aming mga pananampalataya at maibigay namin ang mataas na papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalan. We give you glory, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. So, dito po sa Kabanata 32, talatang 1, sabi po dito, nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Verse 2, kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. So, ano ang kahalagahan ng mga anghel, no, na makita ni Jacob, no, ang mga hukbong ito? Yan. Siyempre po sa ating pong mga tao, no, sa ating mga bilang mga ordinaryong tao, mahalaga sa atin na meron tayong makikitang supernatural power, or mahalaga na kahit nga hindi supernatural power yung mga makasama tayo na alam nating mas malakas, alam natin na mas makapangyarihan kaysa sa atin, no? Na makasama sa isang alam nating lugar na pupuntahan natin na maaaring may panganib, no? So dito ipinararamdam ng Panginoon kay Jacob sa pamamagitan ng kanyang anghel na kasama mo ako, no? Nakasama mo ako, na ipagtatanggol kita, na hindi ka magagapi. Ganun yun sa buhay natin mga kapatid. Alam niyo po ba na sa dami ng battle ng buhay natin, mapaphysical, spiritual, maging emotional, lahat ng battle na yan, merong ipapadala ang Panginoon sa atin na magpapalakas ng ating pananampalataya, no? Magpapalakas ng ating loob, kung saan talaga nandun yung magkakaroon tayo ng tapang, magkakaroon tayo ng pag-asa, magkakaroon tayo ng, alam niyo po, yung alam natin sa sarili natin na kaya ko to kasi may kasama ako. Yan. So dahil po dito, tinawag ni Jacob na Mahanaim ang lugar na iyon. Yung Mahanaim po, ang ibig sabihin doon ay dalawang hukbo, no? Dalawang hukbo. Maraming pwedeng mga maging kahulugan yung dalawang hukbo na nandoon, no? Pwede niyang isipin na ay dalawa yung hukbo na nandito, ang hukbo ni Jacob at ang hukbo ng Panginoon, na alam niya na kumbaga po hindi siya magiging tihado sa kung saan man yung labanan na pwede niyang tahakin. Pwede rin dalawang hukbo, na yung kanyang nilisan, isang hukbo ni Laban, at yung kanyang pupuntahan, isang hukbo ni Esau, 'di ba? So, iyon po, maraming symbolism, maraming pakahulugan yung word na Mahanaim, kasi itong Mahanaim na po, ito ay tumutukoy sa dalawang hukbo. So ano pa ba ang ibig sabihin na nung anghel, no? Bakit, anong tulong nito? Alam niyo po, dito makikita po natin, sabi sa Hebreo chapter 1 verse 14, no? Sabi po dito, ano ang mga anghel? Kung ganoon, sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So, di ba, ang ganda lang na etong angel na to, nagsisignify talaga siya na ito yung mga inatasan ng Diyos, no? Ito yung naglilingkod sa Diyos na isinugo niya. Inatasan niya na tumulong sa atin, no, para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Kasi alam niyo po ba na sa ganang atin hindi naman talaga natin kaya no? We are weak kasi yung flesh natin, but because of the Spirit of the Lord, no? Because of the power of the Lord, nakakayanan natin lahat ng hamon ng buhay. Kung ano man yan, anumang larangan yan, still, tayo po ay mapagtagumpay. Kasi sabi nga ng 1 John 4:4, but you are belong to God, my dear children,
And you have overcome the victory over those people because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world. Kaya naman po talaga, yung spirit na ibinigay sa atin ng Panginoon, kung dito, no, sa Old Testament, yung spirit nakita ni Jacob, no, na kumbaga nakasama ni Jacob, sa atin sa panahon ngayon, nasa puso natin, no. The moment na tinanggap natin ang ating Panginoon, meron tayong sealed of the Holy Spirit. So yung sealed na yon, yung Holy Spirit na yon na nasa atin, siya yung tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng hamon ng buhay. Kaya every time na merong bumubulong sa ating kaisipan, you are weak, you are defeated, you are wala kang halaga, no? Ganyan. So kaya natin yung labanan kasi nga po may Holy Spirit na siyang tumutulong, nag-encourage, siya yung Holy Spirit na nagpapalakas sa atin. Dahil ang Holy Spirit na nasa atin is greater than the Spirit who lives in the world. Yan. Sa verse 3 po, sabi dito, nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo, matagal akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. So makikita po natin, no, na this is the very wise move, no, ginamit talaga niya yung kanyang talino, no, ginamit niya yun. So una, nagpadala siya ng mga sugo niya kay Esau na nakikipagkasundo, no. Pinapakilala niya, sinasabi niya yung kanyang naging kalagayan. Kumbaga, nanirahan ako sa tiyo Laban, ganyan. So, nanirahan siya doon, naglingkod siya doon. And then, sabi doon sa verse 5, marami akong mga baka. Yung mga naipundar ni Jacob, like yung mga baka niya, yung kanyang asno, yung kanyang tuba, kambing, at mga alipin, hindi niya sinasabi ito para ipagyabang, no? Kundi sinasabi niya ito para kumbaga parang sinasabi niya na ang lahat ng ito, no, ang lahat ng ito is hindi lang para sa kanya. Kumbaga parang sinasabi niya na meron ako dito na parang willing siyang i-share, willing niyang ibigay kay Esau, sabi niya dito. Tapos sabi niya, pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo tayo. So dito makikita po natin yung pakikipagkasundo kay Jacob, no, sa part ni Jacob papunta kay Esau. Sabi sa verse 6, pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Esau at ngayon po nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala, kaya't pinagdalawa niyang pangkat ang kanyang mga tauhan pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. Kung mapapansin po natin yung attitude dito ni Jacob is attitude ng isang normal na tao, no? Ganun tayo, lagi tayong may option, lagi tayong may plan A, may plan B, no? Na kung hindi magtatagumpay ito or kung hindi ito mag-work, meron tayong another plan, no? Which is hindi siya bad, no? Hindi siya masama. Hindi ibig sabihin kasi na sobrang faith, sobrang ganito na wala tayong mga option na gagawin. Pero siguraduhin po natin na dun sa ating mga gagawin is samahan pa rin natin siya ng pagtitiwala sa Panginoon. Kasi sometimes dahil nga sa sobrang takot or nakarely tayo dun sa ating sariling mga galing at kaisipan, nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. So dito sa case po ni Jacob, makikita natin sa verse 9, sabi niya, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. So dito nire-remind ni Jacob, no, si Lord, no, na Lord, sabi niya ganyan, sinabihan niyo po ako na bumalik, no, kaya
naniniwala. Of course, sabi niya dapat ganun tayo, no? Lord, naniniwala po ako na dahil ito yung inuutos mo sa akin, alam ko po sasamahan niyo ako, hindi niyo ako pababayaan. So dito din, ganun din yung naging pag-uusap, no? Yung pakikipag-usap ni Jacob sa Panginoon. Sabi niya dito, at hindi ninyo ako pababayaan. Sa verse 10, hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. O, ayan, so 2 pangkat. Yun yung word ng Mahanaim. Ano po? And then sabi niya dito, iligtas po ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Siyempre, nga naman kung i-welcome ka, hindi naman kailangan ng 400 men, di ba? Pero bakit dito may dalang 400 men si Esau? So nakakabahala nga naman talaga, ano po? So sabi niya, nangangamba po ako sa pagkikita na may patayin niya kami pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng buhangin sa dagat. So, maraming pagkakataon sa buhay talaga natin na sa tuwing tayo nalalagay sa isang sitwasyon na mahigpit, no, talagang nire-remind natin yung mga promise ni Lord. At iyan ang kagandahan, no, mga kapatid, kapag alam natin kung ano yung mga pangako ng Diyos, alam natin yung mga salita ng Diyos na tinutungtungan natin. Na anytime na nandun tayo sa gitna na sitwasyon, parang nire-remind natin, hindi naman ibig sabihin na nakakalimutan ni Lord. Na yung way ng pagre-remind natin na to, hindi lang dahil para paalala kay Lord na, Lord, ito yung pangako mo. No. Kundi, even tayo, pinalalakas natin yung loob natin na may pangako ang Diyos na alam natin kanyang tutuparin. Ano po? So, dapat yung way ng pakikipag-usap natin kay Lord, yung pag-pray natin kay Lord, hindi para manumbat, no? Kundi para sabihin na, Lord, ito po yung aking pinanghahawakan. Ito yung faith ko. Ito yung promise mo sa akin. So, ito po yung inaasahan ko. Yan, no? So, wag tayo magpipray na parang, Lord, ito yung, kailangan tuparin mo to. No, hindi po ganun. Kasi, ang Panginoon po, tapat siya sa kanyang mga pangako. Especially kung tayo po ay karapat-dapat sa pangako na yon. So, we need to be humble before the Lord. Ayan. So, kaya makita natin ang sabi ni Jacob na hindi siya karapat-dapat no, sa lahat ng kagandahang loob ng Panginoon. But still, siya po ay naniniwala at nagtitiwala sa pangako ng Diyos. So, sa verse 13, okay, sa verse 13 po, sabi niya dito, kinabukasan si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 20 inahing kambing, 20 inahing tupa at 20 barako, 30 gatasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka at 10 toro at 20 inahing asno at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay pinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay, lagyan ninyo ng pagitan ang bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon, saan ka pupunta, kaninong mga hayop ito? Sabihin mong ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo ring kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang inuutos niya sa pangalawa at pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nito. Iniisip ni Jacob na sa ganitong paraay patawarin siya ni Esau kung sila'y magtagpo dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito ay nauna sa kanya at pahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Dito po talaga masasalamin natin yung ating pagiging Jacob, yung pagiging natural ni Jacob na kung, di ba nakita naman natin, nag-pray siya, no? Kung nagtitiwala siya sa Panginoon, supposed to be, dapat nasa unahan siya, no? Na kumbaga alam niya talaga na ililigtas siya ng Panginoon. Dapat nasa unahan siya yung unang sasalubong kay Jacob. Pero dito mapapansin natin, nasa hulihan siya, no? Ang dami niya munang ipinadala before him. And then, so makikita po talaga natin dito na lagi siyang merong option, no? At makikita po talaga natin, so, ang dami niyang gift, ilang pangkat yon bago siya. So, makikita po natin talaga na yung strategy ni Jacob,
it's a wise strategy na kumbaga kung hindi malulubag yung loob niya sa unang pangkat na merong kaloob, no, at merong mensahe na nagpapakita na siya yung nagpapakumbaba. So, meron pang pangalawang pangkat na still merong magsasabi na ito po ay galing sa lingkod mong si Jacob, dahil ibibigay niya po ito sa Panginoon niyang si Isa. So, yun yung nagiging emphasis ng kanilang mensahe. So, makikita po natin dito yung pagpapakumbaba po talaga na ibinigay, na ipinakita po ni Jacob sa kanyang kapatid. So, dapat ganun tayo sa pakikipagkasundo, no? Pag nakikipagkasundo tayo, dapat pakita natin yung humbleness, hindi yung, ay, kung ayaw mo, makipagkasundo, di wag, di ba? So, dito makikita po natin talaga na may example po na ipinapakita sa atin si Jacob kung paano natin ma-win back yung nasirang relasyon na kasi siyempre kaya naman siya nagkakaroon ng hesitation at saka ng takot sa kanyang pagbabalik sa kanyang bayan is kasi po sa conflict na hindi na settle dahil sa kanyang pag-alis at dahil sa kanyang kasalanan. So ngayon na bumabalik siya, no, nagkakaroon siya ng mga strategies kung saan ay maipapakita niya po yung kanyang pagpapakumbaba at ang pagnanais ng pagkakasundo. So, dapat po ganun din tayo bilang mga Kristiyano. At isa naman po sa makikita din natin dito, alam niyo yon, yung, di ba, yung sa way kung paano makipagkasundo si Jacob sa kanyang kapatid na pinadadalhan niya ito ng mga suhol, no? Like for example, yung goats, yung kanyang mga ships, 'di ba? Ganyan. So, makikita natin parang sinasabi na willing siyang i-surrender itong mga bagay na 'to, no? So, bakit? Kumbaga parang hindi yung sarili. 'Di ba dapat parang kung gusto mo talaga ng sobrang pakikipagkasundo talaga, you need to surrender yourself first. Nasasalamin ba natin yung ating sarili? Na sometimes ganun tayo kapag tayo ay nagkakasala kay Lord. Parang feeling natin, pwede din natin siyang i-bribe, pwede rin natin siyang suhulan sa Lord. Sige po, hindi ako sisimba ngayon, pero yung kikitain ko, ibibigay ko sa iyo, parang gano'n, no? So, hindi kasi yun yung hindi yun yung nais ng Panginoon sa atin, no? Sometimes, ang nais ng Diyos is tayo mismo, hindi yung ating mga kaloob, hindi yung ating mga lakas, hindi yung ating galing, hindi yung ating talino, kundi tayo, no? Napakahalaga po yung surrendering yourself before the Lord. Hindi yung mga meron tayo o yung mga bagay na ating mga tinitignang mahalaga. Kasi yung tinitignan nating mahalaga sa ating paningin, no? Hindi po yan yung mahalaga sa Panginoon. Kundi ang mahalaga sa Panginoon yung total surrender po ng ating sarili. Verse 22 ng gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa. Habok means wrestle, no? Wrestle. 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos, may tawid ang lahat niyang ari-arian na iwang mag-isa si Jacob. So, dito makikita natin bakit nagpaiwan si Jacob, no? Sometimes, kailangan talaga din natin ng moment with God alone, no? Kasi minsan kapag may mga tao sa paligid or meron tayong mga iniingatan, meron tayong pinoproteksyonan, meron tayong mga nasa isipan, hindi tayo talaga makapag-concentrate hindi natin maibigay ng buo yung ating sarili sa Panginoon. Kaya naman dito makikita natin na iwang mag-isa si Jacob, kung saan talaga nagbigay siya ng panahon sa Panginoon, no, to yung bang makipagniig, no, makipag-usap sa Panginoon ng sarili niya. So doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbubukang liwayway. So makikita po talaga natin na kung gusto talaga nating ma-experience yung Panginoon sa buhay natin, kailangan muna talaga natin na i-separate, i-isolate natin yung sarili natin sa karamihan, no, sa ating mga kaisipan, sa ating mga problema, sa lahat ng ating mga alalahanin. Kasi kapag tayo po ay accommodated tayo ng maraming mga bagay, then nandyan na si Lord, hindi pa natin siya nararamdaman, no? So dito makikita natin na
doon sa ginawa ni Jacob. Dito sabi dito, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbubukang liwayway. Bakit kaya nakikipagbuno? Alam niyo kasi, meron tayo, yung pakikipagbuno dito, yung pakikipaglaban dito, hindi po siya lang na sinasabi nating physical na buno. Though, yung ilustrasyon is talagang literal, no? Pero, eto pong pakikipagbuno na to ni Jacob ay nagsisimbolize po ng laban natin spiritual, no? Spiritual battle, spiritual wrestle, no? So, dito makikita po natin na hindi pa talaga mananalo kung si Lord John kay Jacob, kasi may mga pagkakataon po talaga sa buhay natin na may mga gusto tayo at pinipilit talaga natin yan. Lord, ito yung gusto ko, yung paraan ko na ganito. Yan. So, dito po nakita talaga natin na very contradict yung statement, pero makikita po natin talaga na may mga bagay talaga tayong ipinipilit sa Panginoon, pero mangyayari yun, pero meron talagang ipapakita sa atin si Lord. Like for example, nang maramdaman ng lalaki na hindi na madadais si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito ay nilinsad. Kasi yung part na yun, once yun yung na-hit, yung nawawala yung lakas, no? Dun ka manghihina. So makikita po natin dito na mangyayari yung nais natin, hindi isa sarili nating lakas, kundi yung power pa rin ng Panginoon, yung makakapagbigay sa atin para matupad yung nais natin. Kasi yes, sabihin natin na makakuha natin yung gusto natin na sa paraan natin, or iniisip natin na sasamahan tayo ni Lord. Yes, sasamahan tayo ni Lord, pero hindi sa galing natin, hindi pa rin sa lakas natin, kundi yun pa rin ay sa biyaya ni Lord. Kaya minsan makikita natin na feeling ko kaya ko yan, pero bakit pag nandun na sa moment na yun, bakit kailangan ko ng rescue, bakit kailangan ko ng saklolo ng Panginoon? Kasi gustong ipakita ni Lord na hindi tayo makakatayo at hindi tayo magtatagumpay nang wala yung tulong ng ating Diyos. At dapat po talaga ganun yung maging kaisipan natin, na every time na meron tayong na achieve, meron tayong pagtatagumpay ang mga battle ng buhay. Tandaan natin, hindi po yan sa ating lakas, hindi yan sa ating galing, kundi yan po ay sa biyaya ng ating Panginoon. Same po yon sa nangyari kay Jacob. And then sabi niya dito, sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magpubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Bakit nagmamadali, no, na umalis? Bakit yung bukang liwayway na to? Bakit parang kailangan niyang umalis, no? Dahil nagbubukang liwayway na. Kasi po ayaw niya makita siya ni Jacob sa liwanag. Kasi ang talagang sinasabi po talaga sa Bible, pag nakita mong mukha ng Panginoon, mamamatay ka. So in this way, talagang pinapakita talaga dito na merong certain time lang talaga na nag-a-appear si Lord na kaya natin siyang i-endure, no? So kaya dito talaga makikita po natin na kung may mga pagkakataon nararanasan natin si Lord, talagang i-enjoy natin yung moment na yon. Kasi hindi lahat nakakaranas ng ganon at hindi lahat ng pagkakataon is mangyayari. Kasi makikita talaga natin dito, sabi niya, magbubukang liwayway na. So sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Yan, sabi ni Jacob. So, aware si Jacob na ang kanyang ka-wrestling ay ang Panginoon. Kaya, nais niya talaga na i-bless. Kasi alam ni Jacob na walang gagawin ang Panginoon na ikapapahamak niya. Sapagkat si Lord, ang gagawin niya talaga is to bless us, not to harm us. No? So, sabi dito, tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya si Jacob. Bakit tinanong ng lalaki? Hindi niya ba kilala? No. Pero minsan, ginagawa to para ipaalala sino ba tayo, no? Sino tayo sa ating dating kalagayan at sino tayo sa ating ngayong kalagayan, no? May maraming mga pagkakataon sa buhay natin na parang ipinaalala sa atin kung sino ba tayo dati at ano ba tayo ngayon, no? Ano yung dating ikaw na binago ng Panginoon sa ating kasalukuyan. Yan. So, makikita po natin yan sa sitwasyong ito. And then, sabi niya, sinabi lang sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag ko sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. So dito makikita po natin mula kay Idan, no? Kay Idan, kay Eve, kay Abraham, kay Eva, no? So talagang
si Lord, binabago niya yung name. Kaya talagang ganda ng word, yung kanta na, there is a new name written down to glory. Ayan, kumbaga talaga tayo, pinapalitan ni Lord yung ating lumang pagkatao, no? Kapag talaga tayo ay nasa Panginoon, tayo ay binabago niya, tayo ay bagong nilalang. So yan ay nasabi din sa kanyang salita. So sabi dito, pinasbasan ng Panginoon. Sometimes binabasbasan tayo ni Lord, hindi sometimes, most of the time, or always, no? Pinabasbasan tayo ng Panginoon, hindi doon sa ating dating kalagayan, hindi doon sa ating dating pangalan, kundi sa ating bagong kalagayan at bagong pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. So sabi niya dito, sa 30, sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako, at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. So, sumikat na ang araw nang umalis siya roon at papilat-pilay na lumakad. So, dito makikita natin maraming pwedeng maging dahilan bakit talagang inalaw ni Lord ito. Pwedeng kalooban ni Lord na siya ay magpapilay-pilay para pag nakita siya ni Esau ay mahabag si Esau sa kanya, di ba? At makita din ni Jacob na kung sakali na ma-overcome niya ito, no, itong pagharap nila, mag-succeed, is makita pa rin ni Jacob na yun pa rin ay isa sa biyaya at kahabagan ng Panginoon. Yan. Verse 32, iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ay bahaging napilay kay Jacob. So hindi pa natin mababasa yung hindi or ipinagbabawal yung pagkain ng pigi ng hayop dyan sa Bible, kundi makikita po yan dun sa Judaism book, yun, sa kanilang aklat. So yan po makikita natin talaga, no, na maraming kaparaanan ng Diyos kung paano niya i-reveal yung sarili niya sa atin, kung paano niya tayo makakatagpo. Ang mahalaga is meron tayong moment with Him, no? I-isolate natin yung sarili natin sa karamihan, sa tao, sa problema, sa mga agam-agam, kasi doon lang po natin ma-experience ang Panginoon. Kaya talaga po na makikita natin na tapat ang Diyos sa kanyang mga salita, at hindi niya po tayo uutusan sa isang bagay kung saan tayo mapapahamak. Ang kailangan lang talaga natin is total surrender, total trust, no? Kailangan talaga tayo ay may puso punong-puno ng pagtitiwala sa Panginoon. Dahil po, alam niyo po ba na sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, ang pinakamahalaga yung pananampalataya, yung ating pagsunod, yung ating paniniwala, at yun din yung pag-surrender or pagsuko sa Kanya. Kaya sana po ang lahat tayo ay napagpala, maranasan nawa natin yung hindi lang yung kung paano natin may experience si Lord ng harapan, kundi yung baguhin ng Diyos yung ating pangalan, yung ating estado. For sure, lahat tayo nakaranas na nito kasi we are new creation. No? We are new creation. Kaya talaga pong alam ko na sa bawat isa sa atin, nakikita natin yung ating sarili na ibang-iba sa kung ano tayo dati, sapagkat yan po ang pangako ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at sana po ay patuloy tayong lumalim sa kanyang mga salita. God bless everyone.